Hello guys, kumusta kayo? Good morning. Ang topic natin today is magkano ba ang magagastos sa pagpapalaki ng isang inahin? Magkano ang lahat ng total cost simula ng pagbili ng biik na gagawing materyales na inahin hanggang sa dumating yung araw na papakastahan nyo na siya. So, bago natin umpisahan, ilang buwan ba dapat bago maging isang inahin, gawing isang inahin ng ating mga alagang baboy? So, base sa sinasabi ng mga eksperto, kailangan daw ay umabot daw ng 7 months hanggang 8 months bago sila pakastahan. Kadalasan, ginagawa ko dito sa aking farm, 7 months hanggang 7.5, or depende na lang kapag hindi pa siya talaga naglalandi. Minsan kasi may baboy na umaabot ng 8 months talaga bago maglandi, na yung heat talaga, yung tinatawag na standing heat. Kasi guys, merong mga baboy na madalas naglalandi sila, namumula ang kanilang mga ari sa pagdating ng 6 months pa lang. Yung iba naman nasa 7 months hanggang 8 months. Yan. Pero meron din mga baboy na nag-hit na sila pero ayaw pa nila magpasampa. So kaya tumatagal ng 8 months. So sa akin dito, ang pagkabili ko dito sa baboy ko na to, nung biik pa lang siya, nabili ko siya ng 5,500 sa Carnoso Pig Farm. So dati nagtanong ako sa kanila kung magkano ang materyales ng kanilang gagawing inahin. 7,000 talaga yun guys, yung price ng biik sa kanila, pero nabili ko lang ng 5,500 kasi sinabay niya lang to sa sa pag-deliver niya ng mga biik eh. So ganun talaga guys, medyo may kamahalan kasi ang presyo ng baboy, ng biik na gagawing materyales sa paggawa ng inahin. Kasi guys, ito po ay lahi ng Landrace cross ng large white. Ewan ko kung, sabi niya kasi sa akin F1 daw to, itong nabili ko na materyales. F1 daw po yan, itong nabili ko na materyales. So kaya ganun siya nag-price ng 5,500. Actually 7,000 dahil natawaran ko siya kasi wala nga akong budget. Nakiusap ako sa kanya, naging 5,500 na lang ang bili ko sa Carnoso Pig Farm, dun sa may Calbayog daw area. Okay, so 5,500 ang bili ko sa biik. Ngayon, ang style ko kasi dito, hindi kasi ako bumabase sa araw guys. Hindi ako bumabase kung ilang araw ko siyang pakakainin ng starter feeds. So ang ginagawa ko, nag-consume ako dito ng 3 sako ng starter feeds. Hanggang sa maubos niya yung 3 sako na yon, saka ako dumating sa purga. So ang presyo nga pala ng starter feeds ay 2,200, yung BMEG Premium. Yan, BMEG Premium na starter feeds. So ilalagay ko dito sa my screen mamaya. So 2,200 times 3 sacks, edi 6,600 na yon. Okay, total ko na lang kasi wala akong dito edit ko na lang. So after maubos nung 3 sako ng starter feeds, hindi ko alam kung ilang days, ilang na yun kung ilang months niya naubos yun. Feeling ko mga siguro mga 2 kalahating buwan ata, or 3 months niya naubos yung starter feeds na yun. So estimate na lang natin guys kasi wala akong proper proper record na ito pero ayun talaga yung nagastos ko. So 6,600. And then pag nagta-transfer ka ng feed sa grower, yung iba kasi nag-gradual feeding, pero ako hindi na ako nag-gradual feeding, direkta na kasi malakas na siya kumain guys
So ang ginawa ko na lang para hindi na ako mag-gradual feeding, pagdating ng hapon nagpupurga ako bago ko siya palitan ng grower feeds. So pinupurga ko siya, so meaning hindi siya kakain, hindi siya papalipasin mo kasi magpupurga ka. Pagkapurga mo, hindi mo siya pakakainin, pagka kinabukasan grower feeds na. So yun na, pag gano'n kasi gutom siya, so kakainin niya talaga yung grower feeds. Kinukwento ko na din yung yung nangyari dito sa akin alagang baboy bukod sa price. So dun na papasok yung, di ba 45 days ko siya nabili, 45 days plus 3 months, so 4.5 months na. So doon ako nag-grower. Pagka-grower, ang grower kasi dito sa amin guys, yung premium is 1,900 something ang presyo ng grower feeds. So mga hanggang mag 6 months, naubos niya siguro mga dalawang sako ng grower feeds. Kasi ang ratio ko kasi ng pagpapakain dito kapag gano'n na siya, pag nag-grower na, is 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. So in 25 days 50 kilos na yon, di ba? Sabihin na lang natin na estimate na lang guys na 30 days ganyan yung isang sako. Estimate lang para magkaroon na kayo ng idea. So 4.5 months plus hanggang sa ayun, mag 7 months siya, 2.5 sako. Sabihin na lang natin 3 sako. 3 sako yung naubos niya. Di 2,000, sabihin na lang natin din, estimate na lang din natin na 2,000 pesos ang bawat isang sako para madali. So times 3 ulit yun, so 6,000 ulit. Di ba? 6,000 plus 6,600 is 12,600 plus 4,500, 5,500. Ano na lang natin yung ganong medyo mahirap magkwento dito kasi wala akong record eh. So tandaan nyo na lang, 5,500 yung biik plus 6,600 yung 3 sako ng starter feeds plus 6,000 yung grower feeds. Puro premium yun guys, puro premium. So magkano yung total nun? Lalagay ko na lang dito sa baba kasi wala akong wala akong ballpen dito saka papel. So yun yung total nun, kung magkano man yung amount na total nun. Yun guys yung estimated total price ng simula sa pagbili hanggang sa dumating yung 7 months old na i-breed mo na siya. Yun guys, dun nyo tingnan yung price ng baboy, yung presyo ng paggawa ng inahin. So ganun kalaki guys. Iba pa guys yung bali aabutin ng 5.5 months pa bago mo siya yung makabenta ka ng biik. Kasi guys, simula day 1 ng pagbibreed, almost 4 months kasi yan yung bago manganak yung baboy nyo almost 4 months. Plus papalaki nyo pa yung biik ng 45 days bago nyo sila may benta. So 4 months sa pagpapabuntis, tapos 1.5 months sa pagpapalaki ng biik bago may benta yung biik. So marami-raming gastusan guys, malaking gastusan talaga bago ka makabenta ng biik dito. Pero kapag maganda naman yung pag-aalaga mo, saka pag-breed mo maayos naman, marunong ka, nasusunod mo naman lahat, marunong ka, meron ka mga technique sa pagpapalaki ng biik, is maganda guys ang kitaan. Maganda, hindi ka naman malulugi. So susunod na video ko, ikukwento ko naman sa inyo, itatopic ko naman kung magkano yung magagastos simula day 1 ng breed hanggang sa may panganak yung mga biik, hanggang sa may benta yung mga biik.
lahat ng gastos, lahat ng gamot, ikukwento ko din. So ngayon ito, yun lang naman guys yung nagastos ko dito sa pagpapalaki dito sa aking baboy. Hindi ko na sinama doon yung yung sa tubig. Hindi ko na, kasi libre lang naman ako dito sa tubig dito sa probinsya namin. So nakatipid tayo doon guys. Pati dito sa paggawa ng kulungan, ito lang naman ang kulungan ko. Gawa lang naman to sa mga round timber na kahoy. Dito lang malapit sa amin. Nakukuha ko lang naman yung mga yan. So ginastos ko lang dito pa ako. Ito, kulungan namin to dati. Matagal pa naman na ito. Hindi pa nagto 2013. Nandito na to eh. Hindi pa nag-Yolanda. So yun guys, sana guys meron kayong nakakuha ang idea. Sana na may natutunan kayo. At least paano may idea kayo kung magkano nga ba ang magagastos sa pagpapalaki ng isang inahin. Kasama na yung presyo ng pagbili ng biik at sa lahat-lahat ng gastos hanggang sa mag 7 months. So updated yun guys. Ngayon yung 2024 yan ang ginastos ko. Simula nung month ng June hanggang ngayong magdi-December, yan ang price na nagastos ko. So sa next vlog ko guys, abangan nyo guys. Sana po merong pang mga mag-subscribe sa akin na gustong matuto sa pag-aalaga ng baboy. Ayan, kahit paano po makakatulong po ako sa inyo. So yun lang po, thank you, God bless.